Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Nagsagawa ng psychosocial activity ang Quick Response Team ng DSWD para matulungan ang mga naapektuhan ng pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon. Nasa 20 internally displaced persons ng Camp 8 sa St. Joseph College ang lumahok sa naturang aktibidad. Layo nito na mapagaan ang dinadalang problema sa pamilya at iba pang hamon ng ilang evacuees. Kaugnay nito, una nang tiniyak ng pamahalaan ang pagbibigay ng tulong sa mga apektadong residente. Ngayong Pasko, ilang pamilya ang piniling mamasyal sa Malabon Zoo upang makapag-bonding. Para sa detalye, may report si Clazel Partilla. Clazel? Naomi, imbes na sa mall mamasyal at gamitin yung mga napamaskuhan pang shopping, pinili ng ilan nating mga kababayan na magtungo sa Malabon Zoo. Sa kabila ng makulimlim na panahon, daan-daan nating mga kababayan ang hindi nagpaawat na bumisita sa Malabon Zoo. Kaya naman non-stop talaga ang bonding ngayong Pasko dahil nga ang main attraction sa Malabon Zoo na pwedeng puntahan ay ang isa sa mga largest crocodile in captivity na si Lolong Tuna tinilian at nagbigay ng thrill sa mga bata. Present din dito ang naglalakihang tigre na pinangalan ng Bongbong at Liza. Kinagiliwan naman ang orangutan na si Marimar. Relax na relax at sitting pretty habang nagpapapicture. Miss Congeniality naman ang iguana na si Dragon na maaring hawakan at para mailapit ang mga bata sa mga hayop, pinayagan ang pagpapakain ng mga bisita sa mga usa. Ayon sa management ng Malabon Zoo, nasa 500 hayop ang matatagpuan sa zoo pero hindi lamang mag-e-enjoy rito kundi makakapulot din ng aral. Tinuturuan kasi ang mga bata na pangalagaan ang mga hayop at kalikasan. Naomi, nasa 500 bisita yung dumayo sa Malabon Zoo, hindi lamang galing sa Metro Manila kundi mula pa sa iba't ibang probinsya. Bukas ang Malabon Zoo ng alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng gabi. Yan ang muna ang pinakahuling balita. Balik dyan sa studio. Maraming salamat, Clazel Partilla. Samantala, alamin natin ang ibang balita mula kay Vina Araneta ng PTV Davao. Maayong adlaw! 50 ka mga residente sa Barangay Dominga, Calinan District sa Davao City ang nakabenepisyo sa laing Project Local Adaptation to Water Access Kunlawa o Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest for the Impoverished Kunbenhi. Tumong sa maong proyekto ang matabangan ng mga Dabawenyo pinaagi sa pagmugna o panginabuhian. Katambayayong ang mga barangay o guban pang ahensya sa gobyerno. Ang proyekto usa ka Sustainable Livelihood Program sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD. Dinhi, dungan nga namasol ang mga nitambong sa maong aktibidad. Din ubay-ubay ka mga tilapia nga isda ang ilang nakuha. Gipang sugbara sab kini sa mga benepisyaryo sa maong proyekto aron paliton. Dako sabang pagpasalamat sa mga benepisyaryo sa maong proyekto nga gilauman nga magmugna og asosasyon. Dako jud kaning tabang sa para sa mua kay kanang labi na sa mong panginabuhi diri nga usay lisod kayo nya. Muto managpasalamat mi nga naabot ni sa mua diri ang Project Lawa nga sa mua nga 50 may kabuok member. Dako pong tabang para sa mong pamilya. Libuan ka mga Dabawenyo ang naglinya sa pahalipay sa Taal program nga sa gift-giving activity sa pamilyang Duterte. Sa ilahang ancestral house sa Bangkal, Davao City karong adlaw sa Pasko. Alas 5 pa lang sa buntag kaganiha, Desyembre 25, gisugda na ang pagpanghatag og pahalipay og kaganihang buntag niabot na ang linya sa Ulas area. Matag tuig na nga ginahimo sa pamilya Duterte ang maong aktibidad kun asa ginadag sa agayod sa mga Dabawenyo. Aron dili magkayagaw, ginagayahan sa mga personahe sa nagkadaiyang buhatan sa security cluster sa Davao City ang mga naglinya. Sa nilabay nga tuig, kapin 40,000 ka mga individual ang nakadawat og pinaskuhan sama sa food packs ug uban pa. Og mao kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Vina Araneta para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Merry Christmas! Daghang salamat, Vina Araneta. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.